Good morning, St. Peterians. Ayan, no? Tita Del, praise the Lord. No? Ngayon po ay isang dakilang araw. No? Today is a great day, the Feast of the Ascension. 40 days after the resurrection of the Lord, siya po ay umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Kaya meron tayong tradisyon, kapag may pumanaw sa atin, meron tayong 40 days. No? Naniniwala po tayo, kung si Kristo yung umakyat sa langit, lahat ng ating mga pumanaw on the 40th day ay magsisimula ng kanilang bagong buhay sa langit. Do you believe that? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At syempre, tama-tama naman, ngayon po inuugnay natin ang Ascension sa kapistahan ng mga nanay. No? Sabi nga ng isang kasabihan, if you want to do great work, give it to a man. But if you want to do exceptional work, give it to a mother. Ayan, no? Palakpakan natin ang mga motherhood. Ayan, no? Okay, no? So, anong ibig sabihin ng Ascension? No? Ang ibig ba sabihin ng Ascension, habang si Kristo ay kausap ng kanyang mga alagad, umakyat sa langit, up and away. No, yan, okay, no? Space flight, no? Hindi po yan, no? Hindi ibig sabihin na iniwan na tayo ni Lord. No? Akala natin, iniwan tayo ni Lord. Hindi. No? Ang ascension po ay ang pagdidikit ng langit at lupa. No? Hindi pinaghihiwalay ang langit at lupa tulad ng body and soul. No? Hindi natin pinaghihiwalayan. Man is taken in his totality, body and soul. Ganon din ang Panginoon. No? Ang langit at lupa ay pinagdikit sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga si Our Father, di ba, sabi nga natin, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Ika nga mangyari sa lupa, ang langit, no? Dalhin sa lupa ang langit, no? At yan ang dahilan, no, ng pag-akyat ni Kristo. Anong ibig sabihin ng ascension? Una sa lahat, ang ascension, no, si Kristo ay hindi tayo iniwan, no? Pinakita lang sa atin ni Kristo ang kapangyarihan niya, the immensity of His power, no, beyond time and space. Kasi nang siya'y buhay pa at nang siya'y muling nabuhay, limited si Kristo ng time and space, tulad mo. Limited ka ng time and space tulad ko. We cannot be everywhere at the same time because we are limited by time and space. Amen? Pero na siya umakyat sa langit, no? Hindi na siya limitado ng time and space. God is now everywhere. Anywhere. In everyone. No? Pinakita sa atin yung lawak, no? Lalim, di ba? Haba ng kanyang kapangyarihan. No? He is everywhere. Beyond time, beyond space, no? He is our Lord and Savior. Ang pangalawang kahulugan ng pag-akyat niya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, kanang kamay. Ibig sabihin, meron ng kinatawan ang tao sa langit. Ayan, no? Katabi ni Lord, katabi ng Diyos Ama. Kasi si Kristo, true God and true man. Tandaan natin, siya ay totoong Diyos at totoong tao. Kaya nang siya ay umakyat sa langit, at naupo sa kanan ng Ama, may katabi ng tao ang Ama. Ibig sabihin, malakas na tayo ngayon. Meron na tayong representative sa langit. May tulay na tayo sa Ama. Walang iba kundi si Jesus na katabi ng Ama. Kaya nga sabi nga ni Timothy, there is only one mediator between God and man, Jesus Christ. Amen? Mantakin mo lahat ng ating mga prayer request, no? Sinasabi natin kay Jesus, si Jesus, katabi lang ang kanyang Ama. Kaya sabihin lang niya sa Ama, AirPods, balato mo na sa akin yan. Ayan, di ba? Katabi na makatabi na. Right hand of the Father, katabi na no? Kaya naniniwala tayo. Kaya di ba sabi ni Lord, whatever you ask, the Father, in my name, I will give you. Amen? Ano man nahingi natin sa Ama, sa ngalan ko, ibibigay ng Diyos. Katabi na nga isang bulong na lang. Kaya meron tayong taga-bulong. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? And third, ang kahulugan ng ascension, no? Kanang kamay. Alam niyo ba yung kanang kamay? Sino ba kanang kamay ni Tita Del? Mabigat yung kanang kamay. Mabigat ang kanang kamay. Nasa kanang kamay. Ibig sabihin na siya yung pinagkatiwalaan, nasa kanya. Kung ang God the Father ang CEO, si Jesus yung COO. Siya ang bahala dyan. Siya in charge ng operation. Kaya binigay kay Kristo
Di ba sabi, ang ganda ng ang ganda ng mga pagbasa ngayon sa letter to the Ephesians, no? Binigay kay Kristo ang kapangyarihan, no? Binigay sa kanya ng Ama ang lahat ng kapangyarihan over all powers and principalities and dominions, no, in this world. At lahat ay inilagay ng Ama sa paa ni Kristo, no? Binigay kay Kristo ang lahat ng kapangyarihan, no, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, no? Kaya si Kristo ang in charge ng operations. Ayan, no? Siya ang in charge ng operation, di ba? Siya ang nagdidikta kung ano ang mangyayari sa ating mundo, sa ating buhay, no? He is the one in charge. Siya ang commander-in-chief, no, ng Diyos, in charge of operation of God's kingdom, no? And we are part of that. We are the body of Christ. He is the head, we are the body. We are the witnesses. Sabi nga, we are the witnesses that Jesus is Lord. Sabihin nyo nga, Jesus is Lord. Yan, no? No? Tayo ang magpapatotoo na ang ating Diyos at tagapagligtas ay walang iba kundi si Jesucristo. Kaya nga sabi ni Lord, go out through all the world, no? Witness, not only in Jerusalem and Samaria, but until the end of the earth. Magpatotoo kayo na narito na ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo. At ang isang napakagandang hamon ng pagiging isang saksi, no, to be a witness of the Lord. We are the church. He is the head. We are the body, no? Is to be a spiritual mother. No, maganda yung spiritual motherhood, no? Hindi lang natin pinaparangalan ang biological mothers. No? Biological mothers, ibig sabihin, ikaw ay nagkaanak. Isang biyaya ng Diyos na ikay binigyan ng kapangyarihan na lumikha ng buhay. No? Kaya mahalaga ang motherhood. Binigyan ka ng kasi ang gumagawa lang ng buhay, Diyos . No? At ang pinagkatiwala ng Diyos, ang paggawa ng buhay sa mga nanay. No? To be part of God creation. Hindi binigay sa tatay yun, binigay sa nanay. No? Ang paglikha ng buhay. No? Kaya palagpakan natin ang mga nanay. Yan, okay? Pero hindi lang tayo hinahamon na maging biological mother. Mahalaga yung maging spiritual mother. Spiritual mother. Yan, no? At lahat tayo ay pwedeng maging spiritual mother. No? Hindi lang naman, pati nga si Selly, di ba Selly? Tinanong ko si Selly, Selly, ikaw ba'y nanay? Hindi po ako nanay. Ako ba'y forever single. Ayan, no? Sabi ko, pareho tayo. Ayan, no? But you can be a spiritual mother. And that is the challenge of witnessing, to be a spiritual mother. So ano qualities ng spiritual motherhood? Lahat tayo ay pwedeng maging spiritual mother. At ang mga biological mother, ay hindi lang kayo hinahaman na maging biological mother. Itaas pa ang inyong, mag-level up ang inyong motherhood at maging spiritual mother. So ano qualities ng spiritual motherhood? Unang-una, a spiritual mother seeks the leading of God at all times. You seek the leading of God. No? Bakit? Because God is a mother. Sanay tayo that God is a father. But God is not only a father. God is also a mother. Di ba? Di ba? Because God is androgynous. Androgynous. Pakisabi nga, androgynous. Ayan, no? He is both male and female. No? Sanay lang tayo, God our Father. Pero sa Bible, Psalm 66, di ba? Isaiah 66, Psalm 131, palagi sinasabi ni John Paul II, ng ating simbahan, ng mga saints, no? That God is also a mother. No? Nurturing mother. Caring mother, protecting mother. Sabi nga sa Luke 13:34, like a hen, no, gathering her chicks under her wings, no? Ang Diyos ay nanay na iniipon ng kanyang mga anak at binibigyan ng proteksyon, no? Kaya't mother knows best. Kaya palagi, a spiritual mother will always seek the leading of God at all times, no? Because God is a mother. And mother knows best. Amen? Alam ng Diyos kung ano mas mabuti sa atin. Because God is good. And all the time, God is the summum bonum. Hindi lang siya good. He is the perfection of goodness. Ayan, no? Summum bonum ang tawag dyan. No? God is not only good. He is the perfection of goodness. Summum bonum. Kaya kung ano mas makabuti sa atin, alam ng Diyos. Kaya ang isang tunay na spiritual mother, no, palagi mo tinatanong ang Panginoon, ano ang mabuti na gagawin mo sa buhay na ito.
Okay? Number two, second quality of spiritual mother, a spiritual mother serves the Lord, no, in His family and in everyone that comes to her life, no? Yan ang function ng isang quality ng isang spiritual mother. Ano bang isang mother, no? You nurture life. You take care of life. You protect life, no? Yan ang ginagawa ng nanay, no? At minsan tayo naglilingkod na walang bayad. Tama ba ang nanay? Naglilingkod na walang bayad? May bayad ba kayo sa bahay? May bayad ba yung overtime? Wala nga, no? Yan, no? Talaga, ganun talaga. Because a true spiritual mother is a servant. No? We serve. We serve. Now, we live to serve. Sabi nga, we live to serve. Tayo ay nilikha ng Diyos para maglingkod. No? We offer our time, our talent, our treasure. We volunteer in the church. We volunteer in an NGO or a cooperative. We volunteer in our community. Now, that is the meaning of spiritual motherhood. We take care of each other. No? We protect each other. Diba? Without anything in return. Diba? Talaga ito yung self-emptying, self-sacrificing, no? Servant of the Lord. Yan ang mga nanay, naglilingkod habang buhay. Palakpakan natin ang mga spiritual mothers. No? The third quality of a spiritual mother is that we speak the truth in love. No? We always speak the truth. Diba? Ang mga nanay, totoo yan eh. Kaya malapit tayo sa nanay natin, sapagkat ang ating nanay, sasabihin talaga niya palagi kung ano yung totoo. In love. No? In love. Kaya malapit tayo sa nanay. Diba? Authenticity. Totoo. Ang nanay natin ay totoo. At upang malaman natin ang totoo, lapit tayo sa ating nanay. Sasabihin sa atin ng nanay palagi ang totoo. Sapagkat alam natin, mahal tayo ng ating ina. Unconditional love. No? And our mothers will always tell us the truth. Because of unconditional love. No? Kaya iba yung dating ng nanay sa buhay natin. As a spiritual mother, dapat ganun din tayo. No? We must be instrument of authenticity. No? Nagpapakatotoo tayo. Yan ang spiritual motherhood. To speak the truth at all times. To speak the truth at all times in love. No? In love. Diba? Yung truth in love, palaging magkasama yan. No? Hindi tayo natatakot. No? Hindi tayo nahihiya. No, sinasabi natin kung ano yung totoo. In love. No? Yan ang tatak ng isang spiritual mother. Pag mali, mali. No? Pag sinungaling, sinungaling. No? Pag totoo, totoo. Naniniwala tayo, the truth will set us free. Kaya ang tunay na mga spiritual mothers, we always speak the truth in love. Okay? Pang-apat na quality ng spiritual mother is that a spiritual mother, no, will always bring out the beauty, no, in others. No, you bring out the beauty. Yan, the best, no? Kanya ng nanay, the mothers will always encourage you, challenge you, di ba? Ang number one fans mo nga, nanay mo. Number one follower mo, nanay mo. Yan, no? Di ba? Because all the mothers will always bring out the beauty, no, in each one of us, no? Ayan. Iba daw ang tumingin ng nanay eh. Di ba sabi nga sa The Prince, beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Iba yung nakikita ng nanay, hindi nakikita ng tatay. Yan. Nakikita ng nanay kung ano yung maganda sa kanyang anak. Kung ano ang magandang plano sa kanyang anak. No? Tulad nga ni Hannah sa kanyang anak. No? To ni Mama Mary for Jesus. No? Sa Bible, napakaganda ng mga symbol ng mga mothers, no, in the Bible, no. They know what is best for their children and they have a plan for their children, no. Naalala ko yung nanay ko. No, nakwento ko na ba sa inyo? I never saw my mother. My mother died when I was 1 year old. Wala akong recollection ng nanay, wala. Zero recollection. Ako'y lumaki sa lola ko. I was raised by my lola, kaya ako'y lola's boy, no. Ayan. Wala akong picture lang nakita ko sa nanay ko, no. But when I got ordained, when I was 27, yung pare na nag-anoint sa nanay ko, because my mother died of cancer, no? Yung nag-anoint sa kanya, obispo ng Antipolo. In-invite ko siya, kasi family friend siya, family friend. In-invite ko siya sa ordination ko, no? Noong 1987, matagal na, no? At nang na-ordain na ako, siyempre niyayakap nila yung mga bagong pare. Nang niyakap ako ng obispo, binulong niyo sa akin. Ang sabi niya, kala mo yung bagong nalagutan ng hininga nanay mo, sinabi niya sa akin, pagdarasal daw niya,
na maging pari ka. Mantakin mo. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun. Alaman ko lang, nung na-ordain ako, pinagdasal pala ng nanay ko na maging pare ako. May plano ang nanay ko para sa akin. Praise the Lord. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Ayan, diba? Kaya nga eh. Because the mothers will always have the best intention to bring out the beauty in your children. No? Kaya mga nanay, talagang lahat ng anak maganda. Diba? Taas nga kamay ng mga nanay. May anak ba kayong pangit? Sabi sa inyo, lahat maganda, di ba? Okay, no? Taas ulit, may anak ba kayong bobo? Wala, matalino lahat, no? Kahit baksak. Late bloomer lang po yan. O taas ulit, mga kamay na nanay. Meron kayong mga anak na, sira ulo? Wala, bibitayin na nga eh. Magpapareho yan. Di ba? Nakikita ng nanay, puro maganda eh. No? Ayan, nanay, di ba? Because of unconditional love. And of course, last but not the least, spiritual mothers, stay humble. No? We stay humble. Like Mama Mary, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. Nang siya'y pinili ng Diyos through Gabriel na maging ina ng tagapagligtas. No? Ang sabi lang ni Mama Mary, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to thy word. No? Mothers, stay humble. Kaya nga, mothers are powerful influences. Ginagamit sila ng Diyos. No? Kasi yung kanilang kababaang loob is the instrument of God working in your life and showing you the power of God in your life. Kaya mothers are very powerful. No? Sa ating lipunan, mothers are very powerful influencer ng ating mundo, ng pamilya, ng ating lipunan. And that is the challenge also for spiritual mothers. No? Stay humble so that the Lord may use you to channel God's power for the transformation of the world. Muli, sa Feast of the Ascension, we also appreciate motherhood as we celebrate Happy Mother's Day. Palakpakan natin muli ang lahat ng mga nanay. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.